they cannot offer the program without the certificate of program registration. That is their authority to offer the program. Although meron silang application with TESDA, they need to wait for the for the certificate of program registration to start accepting enrollees. Nakabase umano ito sa circular order ng TESDA na inilabas noong December 19, 2007. Dun sa section 15 ng aming guidelines, prior to advertisement, they should be granted a certificate of program registration for the programs that they are advertising. So that means they have the authority to offer the program, to implement the program. Dahil sa paglabag na ito, kasama ng hindi pa rin itinitigil na pagtanggap ng mga aplikante sa mga nabanggit na kurso. May sanctions, so they will be reminded, yung legal namin, they will be given written warning or written communication that they should not advertise. Para sa pantay na pamamahayag, muli kaming nagtungo sa Infotech McCoy Branch upang kapanayamin ang sinumang maaaring kinatawan ng eskwelahan. Doon naabutan namin ang Pangulo ng Infotech na si Ginoong Alan Boribor. At ayon sa kanya, hindi ko po inaamin na hindi kami registered kasi like what I told you, yun nga po ang sinabi ko sa inyo kanina na in-apply ko po ang course. That's why pa-follow up ko po sa kanila lang naman ang COPR nito. Kasi ano na po ito talaga, nakita na po nila talaga. At nang aming tanungin kung alam ba nila ang ruling ng TESDA ukol sa pag-advertise ng mga kurso at programa, we have also a exemplar memorandum from TESDA. So, ito po yun, bibigay ko sa inyo. Kasi, ang alam po namin, pag ang isang branch ng school, mayroon pong accredited course, like Automated Office Management in Mandaluyong, any branch will offer the same. Yeah, I actually applied. In-apply nga namin, ma'am, siya. Kailangan may sarili to apply the course. Kahit may exemplar. Ano sir? Ma'am, that's true. Mayroon kami talagang, yung mga COPR na nandito, dito talaga sa Marcos Highway. Except nga po, ang hindi nila na-release sa aming COPR, yung Automated Office Management 2007. Kasi ang data namin nila na sa amin noon, medyo naubo na sila ng security safer. Dahil malinaw na nakasaad sa kanilang application na isinumite nila ito noong May 30, 2007 at nagtapos ang batch nila Michelle ngayong buwang pagkalipas ng 2 taon, ibig sabihin lumalabas na Mayo 2007 pa, nag-enroll ang klase nila sa kursong Accounting and Business Management na kung tutuusin, nooy nasa proseso pa lamang ng pag-a-apply sa TESDA. Ang letter niya po ay May 30. Dapat na nag-enroll na kapag enroll ng mga taong doon ang first week ng May, ibig sabihin na una pa kayo tumanggap sa mag-apply. Tama po ba ako? Siguro, I think based on sa nagtatanggap kami, ma'am, pero At dahil iginigiit nitong si Ginoong Boribor na presidente ng Infotech na talagang rehistrado ang kursong Accounting and Business Management, muli kaming nagtungo sa tanggapan ni Director Villanueva ng TESDA NCR sa Mandaluyong. Nagbibigay kami ng temporary certificate, nandoon yung certificate number. So whether it's security paper or not, the certificate registration number is there. So they are they're given authority to offer with the number na yon. Nakalagay temporary certificate. May mga samples kami nang bibigyan namin kayo. So pag binigyan kayo nun, as long as the number is there, yun ang authority niya to offer the program, to start the program, to implement the program. But since wala nun, maski yun, wala registration. At dahil napatunayang hindi talaga rehistrado ang ilan sa mga kursong iniaalok sa Infotech, kabilang Criminology at Accounting and Office Management, nangako naman ng TESDA na tututukan ang reklamo nila Eric, Michelle at iba pa sa kanilang tanggapan. I-suspend na yung programa. I-evaluate po pati yung ibang pag-implement nila sa ibang programa nila ay ganun din. Dadaan yan sa tamang proseso sa legal, i-investigahan. So we will refer this to the legal unit for their investigation. At ang pinaka-worst would be to close all the programs if found non-complying to the regulations of TESDA.
ngayon, hinihintay na lang ng TESDA ang formal na paghahain sa kanila ng reklamo ng mga estudyante ng Infotech Marcos Highway Branch. Samantala, lapis na paghihinayang naman ang nararamdaman ng mga katulad sina Eric at Michelle. So, hinayang po kami, tapos galit na galit po talaga kami kay sa school director nga po, lalo-lalo na, but alam na po nila na ganun yung course na ina-enroll namin, but di po nila sinabi agad na hindi naka-record sa test, na sana po di na po namin in-enroll yung ganun, di po nasayang yung pera namin. Pag-aaralin ko po sana yung mga kapatid ko dahil nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Sana po sila po naman yung pag-aaralin ko. Hindi naman po pala naka-record sa test na yung parang baliwala lang din po yung pinag-aralan namin. Yung ang nawawala sa amin yung yung mga pangarap namin. Ang mga pangarap namin kasi hindi, ang isip namin kasi graduate na, pwede na kami makapag-apply sa kung saan namin kumpanya gusto. Tapos, hindi pa pala kasi hindi na sila naka-register. At tila nagiging malabo pang matuloy ang mga pangarap nina Eric at Michelle, umaasa silang magsisilbi naman itong aral sa iba. Gusto ko sana silang mapasara. Kung hindi naman mapasara, gusto ko sana kung anong courses lang yung mga naka-offer sa, kung anong courses lang naka-register sa TESDA, yun lang dapat ang i-offer nila sa mga estudyante. Kasi hindi lang estudyante ang niloloko nila, pati yung mga magulang ng estudyante na nagpapakahirap para maghanap ng pangbabayad sa Infotech.